in need, but still believe. Alleluia, alleluia. Sumayo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ngayon kay San Juan. Papatuloy sa iyo, Panginoon. On the evening of the first day of the week, when the door was locked where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I sent you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hands into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." And he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hands and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples. There are not written in this book, but these are written that you may come to believe that Jesus is Christ, the Son of God, and that through his belief you may have life in his name. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Lord Jesus Christ. Mga kapatid kay Kristo, ulit maligayang Pasko ng pakabuhay ni Jesus. Happy Easter! Gusto mo kayo? Sino kayo? Hindi na pabot? Mantong? Siguro yung mga meron po ng saman, ang pagkakulang kayo, di ba? Ano oras na gising na kayo? Alas 5. Alas 5. Kung pumunod ko sa Chaman, departure ng namin doon sa ating center alas 8 ng umaga. Mas medyo malayo. Kaya, yung tsura yung mukha nila. Gising na kayo eh? Gutom na pa. Ngayon, itong araw, natanggal natin ang unang kaloob ng Panginoong Jesus. Pagkatapos ng pagkabuhay niya, ang kapayapaan.
Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Ang kapatid na ito, ang Panginoon, ay hindi simpleng bati, parang magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, whatever. Ipinahayag mismo ni Jesus sa huling una. Huwag kayong magpagawa at huwag kayong magtakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Ang kapayapaan ng mundo ay nakabase sa pera, sa kawalan ng dulo, o sa kapangyarihan ng materya na bagay. Para sa iyo, ano ang kapayapaan? Sa iyong isip, ano ang kapayapaan? Bawat isang misa, bagong komunyon, may exchange ng mga greetings of peace. Yung mga Pinoy, gusto ng Pinoy para sa greetings ng gano'n. Peace, ito, kapayapaan sa iyong buhay. Ano yan? Peace. Oh. Is this declaration that you are not my enemies at all? Something like this? Yung kapayapaan sa ating buhay, ang iba. Sa ating Diyos, si Jesus, nabigay ang kapayapaan sa lahat ng mga anak niya. Ito ay iba. Ito ay sentro ng yung mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Ang kapayapaan ng Panginoon ay higit pa roon. Ito ang kapayapaan kanya, lampasan ang anumang takot. Tapos sa kahinaan, sa kahirapan, sa pag-uusik, ang maging sa kamatayan. Hindi ito pansamantala, kundi walang hanggan. Para natin naunawaan ang kaibahan ito nang ipakita ni Jesus ang kanyang sarili sa mga alagad. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At pagkaraan ng 8 araw sa harapan ni Thomas, sinabi niya ulit, sumainyo ang kapayapaan. Nakapilit ng mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Matapos namatay ang kanilang guro sa krus, nawalan sila ng tiwala. Pinanghinaan ng loob tulad ni Thomas na napahayag ng kanyang pag-alinlangan. Sa pagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Inatibay ni Jesus sa kanyang mga alagad ay hindi ng buhay. Tagumpay sa kamatayan. Ngunit hindi pa rin nabago ang kanilang sitwasyon. Patuloy pa rin ang pag-uusik ng mga Hudyo. Pareho talaga yung sitwasyon. Kahit pumasok ulit, pagkatapos yung makabuhay niya, pumasok sa kwarto ng mga alagad niya. Nothing changed. Pareho talaga yung sitwasyon. Pero sabi, sumainyo ang kapayapaan. Ito, special. Yung kapayapaan ni Jesus, ang iba. Ito ang tinatawag natin banal na pakikisa. Pakikisa. Na sa bawat hirap sa pagsubong natin, may katiyakan tayo kasama natin si Jesus. May kapayapaan ba kayo sa puso ngayon?
Nararamdaman nyo ang presensya ng Panginoon sa inyong buhay? Ito ang tanong sa ating lahat. Tulad ng takot ng mga alaga ng mga Hudyo, ilan sa iyo ay may pag-aampa rin sa mga opisyal ng imigrasyon para sa crackdown, sa posibilidad na bakuli. Sa kalawang katiyakan ng iyong kalagayan. Kaya alinangan pa dumalo sa pagtitipong ito. Pero, mga kapatid, hindi pinipigil ng Panginoon ang mga patagalan ng gobyerno niya. Ngunit kay ganun, pinuulit pa rin niya sa atin, sumainyo ang kapayapaan. Sa gitna ng ating pangamba, inaabot pa rin ang kanyang salita. Kasama niyo ako. Hindi kayo nag-isa. Ang unang mundo ng muling nabuhay ng Panginoon, ang kapayapaan, ay dalang kapangyarihan ng Diyos laban sa kamatayan at lahat ng takot ng tao. Hindi lang ito para sa isang iyak na pangyayari, kundi sa patuloy na mensahe para sa ating panahon ng pagsubok. Alam niya na kailangan natin ng kapayapaan niya. Kaya hindi siyang tumubulong. Huwag kayong matakot. Mga minamahal kong anak, sumainyo ang kapayapaan. Araw-araw sa banal na misa, narinig natin ang papati na ito. Ang una, para sa simula ng misa, ang kapapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo, naway sumainyo lahat. Ikalawa, pagbibigay ng tanda ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Katulad sa poder ng Diyos. Poder ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipakaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tapos, ang iba, para sa matapos ng misa, tapos ng ating pagdiriwang, kumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. O iba, kumayo kayong taglay ng kapayapaan ni Kristo. Simula ng misa ng kapayapaan ng Diyos. Tapos, kasi na yung misa, ulit kapayapaan. Ang misa ay talagang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Kahit pagkatapos ng misa, sitwasyon pareho. Yung problema pareho. Diba? Wala pang ibang change. Pareho. Pero siya pumapasok sa ating buhay. Yung bating niya ay sa iyo ang kapayapaan. Mga minamahal ko kapatid, sa misa po ito, muling inuli ng Diyos ang kapayapaan. Ang kapayapaan walang hanggan. Huwag po kayo matapos sa ating mga pinagdaraanan. Kahit may alingangan pa tayo, tulad ni Thomas. Sinasabi pa rin sa ating lahat, paulit-ulit, sumainyo ang kapayapaan. At kami, si Father King and Father Stephen, kaya po, buong puso namin nais na ibahagi sa inyo ang kapayapaan ito ng Panginoon sa gitna ng inyong kahirapan. Ang kapayapaan ng Diyos nandito sa ating buhay. We don't need to look around. We don't need to look at something beautiful. Still, you are blessed.
pinagpala kayo kasi si Jesus ay pumasok sa inyong buhay. Espesyal ito sa ito sa pagtulong ng Eucharistia. Yung katawan niya pumapasok sa iyo. Ito ay pinakang magandang salita niya sa atin. Sumayin niyo ang kapayapaan. Amen po ba? Amen.